Inuulit ko, hindi po tayo nagkulang ng pasasalamat, pag-acknowledge sa lahat ng tumulong sa atin upang mailuklok sa pwesto bilang mayor. Higit sa lahat, kadar. Ito ay kagustuhan ng Diyos. Ako'y maupo. Pero may mga instrumento. Kasama na dyan, of course, ang UBJP, ang Big Five, ang Special Four, ang Qualcomm ng MILF, SWC, at ang BM para sa lahat na talagang naghirap para tayo ay mailuklok sa pwesto. So, simula't mula, no? Hindi ako nagkulang ng pasasalamat at pag-acknowledge sa naging tulong nila upang tayo manalo. Pero sa tingin ko, ang mas higit na kabayaran sa lahat ng kanilang tulong ay ang klase ng serbisyo na ibinigay natin sa lungsod ng Cotabato. So sana naman ay maging sapat para doon sa mga taong naniningil ng kanilang suporta. Yung ating naging ng serbisyo at pagbabagong idulot sa Cotabato City. Pagdating doon naman sa issue ng pangiiwan, hindi na kailangan i-memorize yan, di ba? Hindi na kailangan ng common sense para maisip ninyo na hindi po ako nang iwan. Pare-pareho kaming pumasok sa UBJP noong 2022. Ako lang po ang naiwan sa UBJP, si Councilor Popoy Formento at si Councilor Eli Boy Mitimbang. So saan nang gagaling yung bokabularyo na nang-iwan ako? Ako nga yung naiwan sa UBJP. Tapos sasabihin ako yung nang-iwan. So bahala na yung taong mag-isip kung anong interpretation nila doon. And alam ng mga taong bayan yan. Noong 2001, I entered as the youngest elected city councilor. I never left the side of the SEMAS. No, come hell or high water. Dehado o lamang kami sa eleksyon, lagi nila akong kasama. And then noong 2022, nagkataon na wala nang tumatakbong mayor mula sa kampo ng SEMA. Ako naging kandidato, pinupkup ako ng UBJP. Wala rin ako naging record na tinalikuran ko ang sino mang kasama ko sa partido, more so ang aking partido mismo. So, look at the record of those who are claiming to be righteous. Kung ako ay inaakusahan na nangiiwan, tingnan niyo yung aking record. Kung meron ba talaga akong record ng pangiiwan, dahil kung meron, huwag niyo ako iboto. Pero kung sila ang nagsasabi na hindi totoo, bahala na kayo kung anong gagawin niyo. After this fight, pinangarap din po ba ninyo na maging Actually, maging artista, oo. Maging mayor, hindi masyado. Pero alam ko na with the kind of service that I was providing our people as member of the City Council, posibleng mapili talaga ako as contender for me. Pero yung Ano po yung- Mayor, yung artista, Di sana, hindi ko na kayo pinapansin ngayon. Mayor, after this filing po, ano na po ang magiging plano or mga hakbang po ng inyong partido? I'll go back to work. I'm the incumbent mayor and I have a lot of responsibility to do. Ang dami kong obligasyon sa tao, so kailangan kong gawin yan. You know that I am being tested right now. Medyo nasasakal tayo dahil hirap tayong magpa-aproba. Pero we continue to serve to the best of our ability and with whatever possible resources available for our people. So, wala po itong pahinga. Tuloy-tuloy ang trabaho. Manalo o manalo sa eleksyon, magtatrabaho ako. Last na So, lamang. hindi po option ng pagkatalo, ha? Ay, Mayor, last na lamang po. Sabi nyo nga po, humaharap po kayo sa isang hamon din ngayon. Isa pa pong hamon sa inyo ay yung inilabas na desisyon ng Korte Suprema. Ilang buwan na lamang po eleksyon na. Ano na po yung magiging update nito at ano yung insight po ninyo sa possible na desisyon ng Korte Suprema? Well, I'm taking it with a grain of salt. Ibig sabihin, hindi naman ako apektado masyado. Dahil totoo yung sinasabi nila na malakas yung kaso, na pag-assume ko nung July 1, matatanggal ako ng August, tapos after August, matatanggal ako ng September, tapos October, tapos November, tapos December. 2024 na po ngayon. Ako pa rin ang nakaupong mayor. No, pero hinaharap po natin yung kaso because it was approved by the COMELEC and we respect and we will abide by the ruling of the Commission on Elections. We welcome the ano nga tawag nila doon? Recount. We welcome the recount and we are positive that at the end of this all, we will still come out as the winner in the 2022 elections. Dahil alam naman natin ang totoo, this is just a case of political harassment, hoping na madiskaril yung aking pagtakbo sa 2025, pero I am taking this challenge as a stronger motivation
so that I can continue to serve our people even beyond 2025. Your final question, Mayor. Paano po natin makakasiguro sa isang malinis at mapayapang eleksyon? Ako, player sa election, pero ipinapaubaya ko dahil trabaho ito ng COMELEC, trabaho ng pulis, trabaho ng sundalo. I am just hoping that they will do everything they can so that this election will become clean, honest, orderly, and the real winner will come out in the election. Inshallah. Last na lang sir, sinasabi nila na marami daw pong bagong mukha sa inyo ng mga partido. Ano pong masasabi niyo dito? Ano yung bagong muka? Ibig Mga sabihin, baguhan po mga sa- luma na yung mga bagong muka. Yung iba. Hindi naman. Yung ating mga kapitan, matagal na nagsilbing kapitan. Si Atty. Malaw, nagbabalik na konsehal. Si Popoy Formento, pangalawang cycle niya na ito. Si Eddie Boy Mintimbang, nagsisilbi na bilang konsehal. Si Dato Raiz, nagmumula sa isang political family. So wala namang bago masyado sa amin. Siguro kung ang tanong, Mayor, marami daw magagaling sa partido mo. Aba, oo. Maraming magagaling sa partido ng BBJ. How about yung basis po ng pagpili? You said from 26 to 21 down to 10. Ano yung Hindi pinaka-basta? ko masyado alam because I was not part of the deliberation. Dahil pati ako,